Ayan, si Albert, si Arnel, Nestor. Ayan, sila na tatayo dito sa harapan. Amen ba? Amen. Tawag dito, we praise God kasi yung mga nangyayari sa life natin ay laging kumikilos ang Diyos, ano? Kaya nga sinabi kanina ni Kuya Jerome, ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon sa atin. Doon naman sa sinabi ni Ate Ibiang, sa lahat po ng mga nangyayari sa atin, lalo na mga hamon sa buhay. Sino ba walang hamon dito? Walang problema. So lahat kayo may problema? Lahat kayo may problema? Okay, yan daw. Diba? Kasi mga kapatid, ang pagpapala po kasi hindi lang po nakukuha yan sa material na bagay. Kahit po tayo may mga hamon sa buhay, pagpapala pa rin po yan. Bakit? Kasi isa po yung paraan para tayo po ay lumago bilang mananampalataya. Kaya kuminsan ay dumaranas tayo ng mga hamon sa buhay upang mas tayo ay maging matatag, diba? Upang tayo ay turuan ng Diyos na patuloy tayong manampalataya at kumapit sa Kanyang biyaya. Yan. So, yung pong mga na-share kanina ay ano talaga, lalo na po yun sa amin ay malaking bagay po yung nakabalik kami sa sa dating dialysis center kasi kahit paano medyo mababawasan yung aming gastos. Itong aking nakapabit sa akin, I pray na soon ay maibalik na. Isa rin po siguro, prayer request ko na rin. Tatay ko po kasi nasa ospital ngayon. Siguro pakasama natin po sa prayer dahil sinugod po sa kagabi sa emergency sa ospital. Kasi hindi siya makahinga, pumupunusan siya ng manas, tubig. So may mga test na ginagawa sa kanya ngayon. Ayun po, gusto namin makasama, kaya lang, siyempre, hindi naman natin pwede pabayaan ng ating Sunday. Kaya sama niyo lang sa prayer yung ating tatay. Okay, so pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral last week, tungkol pa rin sa biyaya ng God, sa grasya ng Panginoon. So, sino ba nakakatanda ng ating lesson last week? Natatandaan niyo ba yung ating pinag-aralan noong nakaraang linggo? Paano daw maging perpekto sa harapan ng Diyos? So, hindi ko alam kung na-upload na to dun sa natin, no, sa ating YouTube channel. Meron po tayo YouTube channel. I-type nyo lang po, Hope in Christ City Church. So kung gusto nyo i-reviewin yung ating mga pinag-aaralan dito, ay pwede po kayong pumunta ron at panoorin. So ito po ang last lesson natin yun na itutuloy lang po natin. Yung tungkol po rin tayo, nasa series tayo ng grace ng Panginoon, full grace ng Panginoon. So bago po tayo mag-start, tayo po'y manalangin muna namin Diyos na Panginoon sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito na ito po patuloy na mapapurihan namin, maparangalan. Dalangin po namin sa aming pag-aaral at paggabay ng Espiritu na maunawaan po namin ang mga pag-aaral na ito. We pray, Lord, na tulungan niyo kami na maintindihan ito, Panginoon. Salamat po at sa aming pag-aaral, ikaw ang maitaas
At ito rin po ay may apply namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ano ba yun? 10:49. Nag-extend tayo dun sa sa ating testimony. Okay, ito po yung title na pag-usapan natin ngayon. Magkaiba ba ang faith at saka ang works? Diba? Sabi nga natin last week, diba? Ang pananampalataya na merong gawa, ito po ay galing sa kautusan. So tapos na po tayo sa kautusan. Ang kailangan lang po natin ay manampalataya. Kaya meron kasing verse sa Bible na may sinasabi diyan na kailangan mong manampalataya at kailangan mo ring gumawa. So ito po yan. Nasa James chapter 2 verse 26. So tingnan po natin yon. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi doon. As the holy body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Tagalog. Tagalog. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang may gawa ay patay. Yun, di ba? Kung ganun daw, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, ang tanong doon, Kuya Joy, bakit sinasabi mo doon sa pag-aaral natin, okay na yung manampalataya lang, hindi na natin kailangan gumawa. Bakit sinasabi diyan sa verse na yan, patay daw yung pananampalataya na walang gawa? Narinig mo ba yung sinabi? So, ang tanong natin diyan, ang issue ba doon sa verse na yan ay tungkol daw ba sa kaligtasan? Una, doon ba sinasabi doon sa verse na yun tungkol sa kaligtasan? Pangalawa, meron bang kinalaman yung sinabi ni Santiago, si James, sa sinasabi ni Pablo na pananampalataya lang, wala nang gawa? Pangatlo, parang anong echo. Pangatlo, kung yun daw bang si James o si Santiago, kinokontra ba niya yung sinasabi ni Pablo? Nakokontrahan ba sila? Yung tatlong tanong na sasagutin natin ngayon. So, una, ano ang issue ni Apostol James doon sa binasa? Diba? Ang issue doon ay hindi faith plus works. Hindi daw yun. Hindi daw faith plus works. Hindi daw yan ang issue. Hindi yan ang sinasabi ni James. Ang sinasabi dyan, faith, ano yan? Faith that works. Yan yung kanyang sinasabi. Magkaiba po yung pananampalataya at gagawa ka sa pananampalatayang may gawa. Magkaiba po yun. Or magkaiba yung pananampalataya na may gawa sa pananampalatayang gumagawa. Ang tawag na faith ay may works. Kung meron kang faith, meron kang works. Gumagawa ka kung ikaw ay nananampalataya. So, halimbawa, yung adobo. Sino nagluluto ng adobo dito? Adobo. Ano mga sangkap ng adobo? Toyo. Suka. Bawang. Sibuyas. Luya. Kasi yung paminta. Tapos yung dahon, no? Dahon, tapos ano pa? Ha?
Kami, sarap po. Yun lang? Baboy. Anong baboy? O kaya manok. Di ba? Adobong baboy. Baboy, adobong manok. Wala kayong puro yun lang. Puro sangkap lang. Wala yung ano. Para tayo nagluto na. Paano nyo gagamitin yung adobo sa sentence? Paano nyo gagamitin yung adobo? Use adobo in a sentence. O, diba? Dati, sa mga Ito Big and Joey, ganyan. Use adobo in a sentence. Use adobo in a sentence. Paano mo gagamitin yung adobo sa isang pangungusap? Tagalogin mo na lang. Nagluto ako ng adobo noong nakaraang linggo. Sentence ba yun? Tama ba yun? Nagluto ako ng adobo para sa ulam namin mamayang gabi. Tama yun, di ba? Kung sabihin ko na nagluto ako ng adobo na may suka, na ulam namin, para ulam namin mamayang gabi. Tama ba yun? Mali? Ha? Nagluto ako ng adobo na may suka dahil para uulamin namin mamayang gabi. Tama ba? Mali? Ha? Sino nagsabi tama? Sino nagsabi tama? Jenny. Sino nagsabi mali? Sino nagsabi hindi ko alam? Mali yun. Mali. Bakit? Ba't mali? Sige, si Kuya Joseph. Kasi po pag adobo, kompleto na gulay yan. Ayun, yun yun. Hindi mo pwede sabihin na nagluto ako ng adobo na may toyo. Nagluto ako adobo na may suka. Parang ano lang yan, binagoong baboy. Nagluto ako ng binaogang baboy na may baboy. Di ba? So, yun lang po ang ibig sabihin ng faith na may kasamang, faith that works. Meron kang adobo na meron na suka. Hindi yung adobo na may nalalagyan mo pa ng suka, may suka na nga yun, di ba? Yung faith na may kasamang gawa, nasasamahan mo ng gawa, yun yung adobo na nilagyan mo ng suka. Pero yung adobo mismo, na may suka na, ito yan. Naintindihan nyo? Kaya maintindihan natin, may paliwanag natin na maayos. So, yung ingredients ng faith ay kumpleto na. Ibig sabihin, meron kang pananampalataya, meron kang ginagawa. Yung pananampalataya mo, meron kang prutas. Para kasing ganito yan. Meron kasi mga ibang religion, ganito ang ginagawa nila. Salvation plus, hindi, mali, baliktad. Meron kasi mga religion na sinasabi, si Jesus, samahan mo ng gawa, tsaka ka maliligtas. Yan, may mga ibang religion, ganyan ang ginagawa. Si Jesus, tapos tumulong ka sa kapwa, umatid ka ng Bible study, magbasa ka ng Bible, maliligtas ka. Yan yun, ito. Pero tayo, mga kapatid, sa tunay na Kristiyano, salvation, ligtas ka na dahil kay Jesus equals works. Etong works na to, ito talaga yung gawa lang, gawa. Etong works na to, ito yung fruit. Yan yung prutas mo. Pag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, naturalmente, makikita yan sa prutas, yung ugali mo. Diba? Magkaiba po yung gumagawa ka sa
ginagawa mo. Okay ba yun? Kaya po, kapag ikaw ay tunay kang Kristiyano, ikaw ay makikita sa iyo yung prutas na ikaw ay Kristiyano. Diba? Parang pinag-aralan natin last week. Kapag ikaw ay Kristiyano, yung relasyon mo sa tao ay maayos. Nakikita nila sa iyo. Kaya ang sinasabi ni James dun sa verse na yon ay yung pananampalataya kasama ang gawa. Hindi yung pananampalataya na may nagdadagdagan mo pa ng gawa. So, papaliwanag natin, medyo parang nakakalito, no? Kumpleto na yung tawag dito, yung recados ng faith, nakikita yung gawa. Sabi sa James chapter 2 verse 24, ano yung sabi doon? James chapter 2 verse 24. James chapter 2 verse 24, diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Oh, tapos yung Romans 3:28. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. O, diba? Parang sila, no? Parang magkasalungat. Nagkokontrahan sila. Yung isa, sinasabi na yung gawa, merong pananampalatayang may gawa. Ito namang isa, wala nang gawa, kundi pananampalataya lang. So, base dito, meron tayong ginawang research. Si James at saka si Apostol Paul. Nung sinulat ni Santiago yung libro na yan, ay 45 AD. Si Pablo, sinulat niya yung Roma, 56 to 58 AD. Si Santiago, ang mga nagbabasa niyan ay mga Hudyo. Si Pablo, ang nagbabasa niyan ay mga Hintil. So tayo, mga Hintil. Meron bang Hudyo rito? Hudyo? Wala. Bisaya? Dami. Tapos, ang sinasabi naman ni James, yung mga nagbabasa sa mga Hudyo, sila ay naging matuwid sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Si Pablo naman, yung mga Hintil, naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Naintindihan nyo ba? Tapos, si Santiago, dahil sa pananampalataya, dahil sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng gawa, ang sinasabi dito niya sa verse na yan ay yung tungkol sa pagiging matuwid para sa tao. Si Pablo naman, pagiging matuwid para sa Diyos. So, magkaiba, no? Sa tao si Santiago, si Pablo ay matuwid para sa harapan ng Diyos. Kung makikita natin, sino na unang nagsulat? Si Pablo o si Santiago? Sino? Si Santiago. Ibig sabihin, nung sinulat ni Santiago to, hindi pa to sinusulat ni Pablo. Ilang taon, no? Halos 10 taon, mayigit, bago na isulat tong Roma. So, ang nagbabasa dito sa sinusulat ni Santiago ay mga Hudyo. So, hindi pa alam ng mga, hindi pa alam ng mga Hintil. Kasi wala pa nga itong libro na to. So, tutusin, hindi naman talaga siya nakakalito. Sino lang ang naglilito dyan? Yung mga tagapagturo ngayon. Kasi, pinagkokontra nila yung dalawang verse na yan. Kung tutusin, hindi natin kailangan pagkontrahin yan. Ang dapat gawin natin ay
pagkasunduin natin. Ang ibig sabihin nun, i-harmonize natin. Hindi natin dapat magkontrahin. Kasi ang salita ng Diyos ay ito po'y kinasihan ng banal na Espiritu. Hindi po ito nagkokontrahan sa isa't isa. Ito dapat ay nag-harmonize o dapat nagkakasundo. So, paano natin gagawin yan? Na tandaan natin, sinulat yan ni James para sa mga Hudyo. Sinulat to ni Pablo para sa mga Hentil. So, ang linaw-linaw, magkaiba ng audience. Magkaiba sila ng nagbabasa. Kumbaga, kung ito ang nagbabasa dito, mga Amerikano, dito ang nagbabasa, mga Pilipino. Kaya magkaiba sila. Ano pa? Para malaman natin kasi dun yung ano ang ibig sabihin ni Santiago dito sa verse na to, kailangan basahin natin yung buong konteksto. Kasi marami mga nagtuturo ngayon, tulad yan, kukuha lang ng verse na yan, magbibigay na ng katuruan. Sasabihin, kapag kayo nanampalataya lang, hindi sapat yan, kailangan meron kayong gawin. Kailangan ganito ang gawin nyo, hindi lang basta nanampalataya. Ang tanong doon, ano ba yung sinasabi ng buong konteksto doon sa verse? Di ba parang mga reporter, yung mga nagbabalita, di ba ano sinasabi tulad ng mga politiko, mga artista? Sinabi, sa totoo ba sinabi mo ganito? Oo, sinabi ko yan, kaya lang yung pagkakasabi ko yan, out of context yung pagkaka-report. Sinabi ko yan, pero hindi nila sinireport yung buong konteksto ng sinabi ko. So, yun ang ibig sabihin ng out of context. So, ang gagawin natin, iimayin natin. So, babasahin natin yung buong chapter 2. So, simulan natin. James chapter 2, verses 1 to 26 yan O, verse 1. Verse 1. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhatiang Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Verse 2. Hindi muna. Lahat ng tao. So, kanino sinasabi ni James yun? Sa Diyos ba sa tao? Sa tao. So, doon pa lang sa una, alam na natin na itong verse na to, hindi tungkol sa Diyos, yung pananampalataya mo sa Diyos na may gawa. Kundi tungkol ito sa tao, dito sa Diyos. So, sinesermonan ni Santiago yung mga Hudyo dyan. Kasi ang mga Hudyo kasi, mahilig sila sa panlabas na anyo. Diba? Yung sinasabi ni Jesus na, kayong mga, Pariseo, mahilig kayong nananalangin ng maraming tao. Nag-aayuno kayo, pinapaalam niyo sa tao. Nagbibigay kayo ng ikapot, pinapaalam niyo sa tao. Pero yung kalooban niyo naman, parang, yung alam niyo yung sa puntod, di ba sa puntod, pagka mahal na araw, ano ginagawa ng mga nagpupunta sa simeteryo? Ang ginagawa nila, di ba pinipinturaan nila yung mga puntod, pinapaganda, pero yung loob nun, maganda ba, pangit? Bulok. Ganun ang mga Pariseo. Panglabas na anyo, magaganda pinapakita nila, pero yung panloob nila, bulok. Yun yung sinasabi ni Jesus. Kaya ito, sinesermonan na ni Santiago yung mga Hudyo. Kaya, yung verse na yan, una pa lang, makikita na natin, hindi tungkol sa Diyos yan, tungkol sa tao. O verse 2 to 4. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ng damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa harap, sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya nasahid ka na lang upo. Sige. Nagtatanggi na kayo at humahatol ng mali. Nagtatangi na
Nagkakaroon ka na ng favoritism. Pagka mayayaman, oh, dito ka umupo sa harap, sa magandang upuan. Pagka mahirap, doon ka nila sa sulok. O, yun yung sinasabi niya dito. Sinesermon na niya yung mga Hudyo kasi masyado silang may favoritism, mapangmata. Pag mayaman ka, dito ka, VIP. Pagka wala kang pera, mahirap ka, gusgusin yung damit mo, doon ka sa likod. Hindi ka naman importanteng tao eh. Yun yung sinasabi niya. O sa verse 5 to 7, Verse 5 to 7, mga kapatid kong minamahal, makinig kayo mabuti. Hindi ba't binili ng Diyos ang may hirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang pinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit, hinahamak ninyo ang may hirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Verse 7, hindi ba't sila rin ang lumalait at lumalait sa marangal na pangalang binibigay sa inyo ng inyong Diyos? yun, sinasabi na ito ni Santiago, kayong mga Hudyo kayo, hindi kayo marunong makipagkapwa-tao. Dapat nakikipagkapwa-tao kayo. Isipin nyo, yung mga binibigay ng VIP ang mga mayayaman na yan, yung mga mayayaman na yan na dedemanda sa inyo, yan ang mga nagpapakulong. O di ba sa panahon natin ngayon, totoo yun, di ba? Pagka may pera ka, yung kalaban mo mahirap, sino mananalo sa korte? Mayaman. Diba? Bihira manalo yung walang pera. Kasi may pera sila eh. So, ganun din sa panahon nun. So, ibig sabihin pala, sa panahon nun, nangyayari na yung ganitong klase ng justice system. Kaya sinasabi ni Santiago rito, dapat kayo ay nakikipagkapwa. Marunong kayo makipagkapwa-tao. Hindi pakikitungo sa Diyos yung sinasabi dito. Yung pakikitungo sa tao. Naintindihan nyo? Okay, so verses 8 to 13. Verses 8 to 13, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 9, ngunit nung nagtatangi kayo ng tao, kayo nagkakasala. At batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Verse 10, ang lumalabag sa isang utos, kahit tungtupad sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan. Verse 11, sapagkat ang Diyos na nagsabi, huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo rin ang kautusan. So, verse 12 po, kaya mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulad kayo ayon sa inyong kautusan, nagpapalaya sa inyo. Verse 13, walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Yun. So dito, nagsasabi na since ang sinasabihan niya ay ang mga Hudyo kasi ay under sa kautusan, nagsasabi na si Santiago ng mga nasa kautusan. Ano bang commandment yung huwag kang mangangalunya? Commandment number 7. Tapos ano yung sinabi commandment na huwag kang papatay? Nasa 10 commandments yun. Commandment number 6. Diba? So nagbabanggit na siya ng mga kautusan. Anong kautusan yun? Ang tawag doon ay moral law. Lahat po ng kautusan na sinulat ni Moises, ito po ay tungkol sa moral law. Ano Tagalog ng moral law? Moral law. Oh, moral law. Yung batas ng moralidad. Moralidad ng tao. So, kung titingnan natin, ang context po ng binabasa natin mula verse 1 hanggang verse 13, ang context niyan ay paikipagkapwa natin sa tao. Yun ang konteksto niyan. Wala pong kinalaman ang kaligtasan diyan. Wala kinalaman ang salvation. Ang sinasabi diyan yung ating relasyon sa kapwa-tao. O ngayon sa verse 14, ito na. Verse 14, mga kapatid, anong
pakinabang kung saan sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya. Ngunit, hindi naman niya ito pinapatunayan at sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Anong silbi niyo? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip sa gawa. Yun, di ba? Ang linaw doon sa sinabi. Tinatanong na, kinukwestiyon na ni Santiago yung pananampalataya ng mga Hudyo. Kasi ang sabi doon, kung ikaw ay mananampalataya, dapat meron makikita sa iyo sa gawa. Di ba? Kung sinasabi mo sa taong nakakita ka na kaibigan mo, no, walang damit o walang pagkain. Kapatid, pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos na bigyan ka ng dalahin ko na bigyan ka ng makakain. Bigyan ka ng trabaho. Pero kung ikaw naman, may kakayahan ka na kaya mo siyang bigyan ng pagkain o kaya mo siyang bigyan ng trabaho, ang sabi doon, kung hindi mo ginawa yun, nabigyan siya ng pagkain, nabigyan mo ng trabaho, na kaya mo naman, yung pananampalataya mo sa Diyos, walang silbi. Kasi, sinabi mo lang na, i-bless ka ni Lord. Kapatid, binigyan mo ng pambili ng pagkain. Yun yung sinasabi ni Santiago, na merong kasamang gawa, na sa kapwa mo, na hindi lang sabihin, nagkasalubong kayo, Brad, ano kumisa na? Brad, wala akong makain wala pa kasi akong trabaho Brad, pag-pray natin yan at pagpalain ka ng Diyos. Sige bye-bye. Kaysa dun sa, Brad, wala akong makain, wala akong trabaho ganun ba? Sige, ito, pasensya mo na, ito lang ang ano ko ngayon kahit pa paano makakain ka. Sige Brad, God bless. Alin na magkaiba yun, di ba? Magkaiba yung, gano'n, sige, pag-pray na lang kita. Kaysa dun sa, sige, pag-pray kita, pero ito, ang tulong, pangkain mo. Yun yung sinasabi ni Santiago, na nagsasalita ka lang, pero wala kang gawa, walang silbi. Kaysa dun sa nagsalita ka sa kanya, tapos tinulungan mo siya, yun ang tamang pakikipagkapwa tao. At tunay na faith ay makikita sa prutas mo, sa gawa mo. Doon makikita ang tunay na pananampalataya. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, makikita yan sa kapwa mo. Naalala niyo yung drawing natin yung nakaraan, di ba? May Diyos, tas ito tao, tas ito ikaw. Di ba? Yung relasyon natin sa Diyos maayos, pero yung relasyon mo naman sa tao, hindi. At ito, meron pang consequence pag gumagawa ka ng kasalanan sa tao. So, ganun lang din yun. Kaya, ang issue dito ay faith talaga, hindi yung works, hindi yung gawa, yung pananampalataya. Kung tunay kang Kristiyano, magbubunga ka sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Nagets niyo yun? Kung tunay kang Kristiyano, magbubunga ka sa paggawa ng mabuti sa kapwa. So, ang faith, yan yung ugat. Yung bunga, yung gawa mo. Tama? Yung faith sa iyong ugat, di ba ang puno may ugat? O ang ugat, yung faith. Ang puno namunga. Saan galing yung bunga? Sa ugat, di ba? So tayo, mamumunga tayo dahil sa pamagitan ng faith natin. So may gawa. Ang bunga natin ay gawa. Parang ito, yung ating illustration. So, malaking question kung sasabihin mo na born again ka, pero ang pangit naman ang ugali mo. Maraming naiinis sa'yo. Di ba? Marami kong nasisira na ganyan. Sinisiran ko, no?
Kung sabihin, Brad, yung mga Kristiyano naman, hindi naman mga totoo yan. Ha? Bakit? Meron akong kaopisina. Sinasabi niya, born again siya, pero nalilate siya, dinadaya niya yung timesheet niya. Nako. Meron akong kasama sa trabaho na born again daw siya. Pero yung mga gamit sa opisina, inuuwi. O, di ba? Paano maniniwala sa'yo na Kristiyano ka kung yung prutas mo pangit? Maraming naiinis sa'yo. Maraming naaasar. Kaya ang tunay na question ni James dyan, ang tunay na tanong niya dyan, kayo ba mga Hudyo ay totoong ligtas? Parang sa atin, ngayon, kung buhay siya ngayon, maaaring itanong niya sa atin yan. Kayo bang nandito sa church, lahat ba kayo totoong ligtas? Diba? Kasi nakikita po yan sa ating bunga. Kaya, maliligtas ba ang peking Kristiyano? Hindi. Mapunta ka sa impyerno. Diba? Kapag ikaw ay sinasabi mo Kristiyano, pero ang ugali mo naman napakapangit, maraming nabubwisit sa'yo, ikaw ay peking Kristiyano. Hindi nakikita sa gawa mo. Kumbaga, umaattend ka ng church, umaattend ka ng Bible study, pero pag uwi mo naman sa bahay, makikita ka ng kapitbahay mo, ayan na si Marites, dumarating. O kaya, umuwi ka ng bahay mo, parating ka, nakita ka ng mga kakilala mo dyan, ako, galing na simbahan na naman yan si paring ganito. Pag uwi niya ng bahay mamaya, kita mo, ang lakas magmura niyan. Pag uwi niya ng bahay, yung mga tropa niya, pupunta na doon, makipag-iinuman na yan. O, diba? Yun eh. Ang tanong doon ikaw ba talaga ay tunay kang Kristiyano? Tunay ka ba o peke? Ayan. So, ibig sabihin ba doon kumbaga parang adobo yan. Adobo na wala kang toyo. No? Kung ikaw adobo, na sinamahan mo pa ng toyo, may toyo ka na. Dahil hindi naman tama yun. Adobo ay kumpleto na ang rekado. Kaya, di ka Kristiyano kung walang nakikitang bunga sa'yo. Ngayon, ang tanong doon, gaya na lagi natin tinatanong ng mga nakarang linggo, kailangan bang tayo ay magkasala? Kasi di ba sabi natin dun sa pinag-aralan natin, pag ikaw nagkakasala sa Diyos, hindi ka na hindi na na-open ng Diyos. So, ibig sabihin ba nun, patuloy tayong gagawa ng kasalanan? Alam niyo mga kapatid, may verse dyan. Romans 6:15. Ito, pakinggan niyo ha. Romans 6:15. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kalagdagang loob ng Diyos? Hindi. Yun. Yun ang sagot ni Paul, ni Pablo. Hindi tayo desisyadong magkasala. Kahit na alam na natin wala na tayo sa kautusan, kundi nandun na tayo sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ano sabi niya? Hindi. Hindi dapat tayo gumagawa ng kasalanan. Yun ang kanyang sinabi. Hindi na tayo under doon. Yung mga naglalaro sa kasalanan ay pinatawad na, kung ikaw ay naglalaro sa kasalanan, merong mga consequence yan. Diba? Halimbawa, nagsusugal ka, pinatawad na pala tayo ng Diyos So, pwede tayong magsugal. Pinatawad na pala tayo ng Diyos. Tara! Magbabae tayo! Diba? Tara, babae tayo. Pinatawad na pala tayo ng Diyos
O, pinatawad na tayo ng Diyos. Tara! Magsibo tayo. Sibo tayo, pinatawad na pala tayo ng Diyos eh. Pinatawad na tayo ng Diyos. Tara, umigos tayo ng 10 kahan na sigarilyo. Diba? Pinatawad na pala tayo ng Diyos. Magsinungaling tayo. O, diba? So, sabi ni Pablo doon, pagka tayo nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos, wala tayong lisensya rin na gumawa ng kasalanan. Diba? Sabi doon, hindi. Iba yung hindi sa hindi. Pag sinabing hindi, hindi talaga. Pag sabi, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Hindi. So, pwedeng magbago pa isip. Pag sinabing, tay, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Pupunta sila ng SM. Hindi. 0%. Wala talaga. Hindi ka talaga. Kahit anong apila gawin mo, hindi talaga po pwede. So, yun yung sinasabi ni Pablo. Hindi yan ang tinuturo ng Biblia na, oy, pinatawad na pala tayo ng Diyos. Gawa tayo ng kasalanan. Hindi yun. Hindi na tinuturo ng Diyos. Kung yun ang ginagawa mo o gagawin mo, tanungin mo sarili mo, tunay ba akong Kristiyano? Yan yun. Kung gagawin mo yan, kung naiisip mong gawin yan, tanungin mo sa sarili mo, tunay ba ako Kristiyano? Diba? Mas maganda kasi mga kapatid, kung ligtas ka na, at maganda pa yung relasyon mo sa kapwa mo. Diba? Iligtas ka nga, pagkakita nga sa'yo, naku, ito naman yung lalaki kinabubusitan ko. Diba? Parang pangit sa pandinig, ano? Maganda na yung ligtas ka na, nakita ka, uy, ito na si sister. Ano naman kaya ang maikukwento sa akin ito na mai-encourage ako? Yun ang magandang, yun ang tamang paglakad ng isang Kristiyano. Perfect ka na nun. Kasi maganda na relasyon mo sa Diyos, maganda pa relasyon mo sa kapwa. Di ba yung pinag-aralan natin last week, paano ba maging perfecto sa harapan ng Diyos? So kung maayos ang relasyon mo sa Diyos, maayos ang relasyon mo sa tao, kahit napaka-tandamakmak pa problema mo, sa paningin ng Diyos, ikaw ay perfect. Ikaw ay banal. Amen? Okay. Sa ano naman, sabi nga pala, sa Diyos kasi, ito ay pananampalataya natin kay Jesus. Pagka ang relasyon natin sa tao, ito ang relasyon mo sa tao, pinagpapakita ka ng mabuting gawa. Sa Diyos, ang kailangan lang ng Diyos, yung pananampalataya ng Jesus, para malugod ang Diyos sa iyo. Pero ang tao, para malugod ang tao sa iyo, kailangan na maganda ang relasyon mo sa tao. Naintindihan nyo? Okay. Yung verse 15 to 17. Oo. Hindi, yung James chapter 2. Verses 16 to 17. Ay, 15 to 17. 16 to 17. Ayun ba? Sige, sige. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos. Yung ba yun? Sige. Sabi doon, ang faith na walang gawa, yun yung ibig sabihin ni Santiago doon. Hindi mo kailangan, kung hindi mo nga tinutulungan yung tao na nangangailangan ng tulong, na kaya mo naman, walang silbi nga yung faith mo. Pero kung may kakayahan kang tulungan yung tao at ginawa mo, yun ang tamang faith. Kasi yung faith mo, may gawa, may prutas, di ba? Kumbaga, yung performance mo sa tao, yun ang tinitingnan ng tao, yung performance mo, hindi yung pananampalataya mo. Kaya kasi kung sinasabi mo na may pananampalataya ka sa Diyos, pero yung performance mo sa tao nga, wala. So, bali wala yung
pananampalataya mo? Nasaan yung faith mo? Kung wala kang gawa. O sa verse 18, Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung at paano maaaring magkaroon ng pananampalatayang walang may mga gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. so merong contrast doon. Kung meron ka daw pananampalataya, pero wala kang gawa, papakita ko sa iyo yung pananampalataya ko na merong gawa. So, ang ibig sabihin ni Santiago dyan, salain natin ano yung pananampalataya mo at saka yung pananampalataya ko. Patagisan tayo ng pananampalataya. Sino makikita sa atin na may faith? Ikaw ba o ako? Ikaw ba pananampalataya na walang gawa? Ako pananampalataya na may gawa. O, sa verse 19 and 20. Sumasampalataya ka sa Diyos, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya din at nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? O, di ba? Sabi niya, nanampalataya ka sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, good! Naniniwala ka sa Diyos. Eh, mga demonyo man, naniniwala sa Diyos eh. Nanginginig pa. O, di ba? Kaya, ang tawag kasi doon, mga kapatid, ay magkaiba po ang paniniwala at saka pananampalataya. Pagka ikaw ay naniniwala, ikaw ay naniniwala ka lang. Naniniwala kang may Diyos. Natural faith ang tawag doon. Kasi nakatatak sa isipan ng tao na may Diyos. So, naniniwala sila na may Diyos. Iba yung nananampalataya. Kasi lahat ng tao naniniwala sa Diyos eh. Ang ibig sabihin kasi yung naniniwala sa Diyos eh, yung awareness ng tao sa existence ng Diyos, eh, ngayon nakakabit na sa isip ng tao. Kahit nga ang demonyo, naniniwala sila sa Diyos. Pero hindi sila nananampalataya sa Diyos. Iba yung naniniwala sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay natural na may gawa. Ang naniniwala, wala. Naniniwala ka lang. Na, halimbawa, si Kuya Jerome, naniniwala ako na napakagwapo niya. Diba? Ganun lang. Naniniwala lang ako na napakagwapo niya. Nananampalataya ako. Nananampalataya ako kay Jerome na kaya niya akong pagalingin. Magkaiba yun. Diba? Kaya nga yung naniniwala ka, kasi naniniwala ka lang, wala kang ginagawa. Nananampalataya ka na meron kayong gawin kong tao. Meron kayong gawin ko sa'yo. Naintindihan nyo? Yun ang pinagkaiba nun. Hindi sapat na maniwala lang tayo. Kailangan meron tayo na ipapakita na gawa sa kapwa-tao natin. Hindi lang sapat yung naniniwala tayo sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng paniniwala natin sa Diyos, nakikita ng tao na naniniwala tayo sa Diyos. Maintindihan nyo? Parang yung nakaraan na verse na binasa natin, di ba? Na ipapakita mo yung pag nakita ng tao sa iyo na ginagawa mo ng mabuti, nakikita nila sa iyo na ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Kasi gumagawa ka ng mabuti sa kapwa eh. Naintindihan niyo yun? Kaya, tawag doon, I hope na naintindihan niyo yun. O verse 21 to 25. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito din ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at ang mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan,
Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Yung The first- kay Rahab. Ah, Sabi mo kay Rahab. Verse 34 pa lang. Sige. diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayot din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang yun, siya itinuring na matuwid. Ayun. So, dalawang tao yung sinabi dyan ni Santiago, si Abraham at saka si Rahab. Si Abraham para sa mga Hudyo, si Rahab para sa mga Hentil. Sinabi doon, si Abraham daw ay naging matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng gawa. Anong gawa yon? Nung papatayin na niya si Isaac. Pero hindi naman natuloy yun, di ba? Si Rahab naman, nung pinatuloy niya yung dalawang espiya ng Israel sa kanyang bahay, tinago niya. So may gawa yun. Naging matuwid daw si Rahab kahit na siya ay isang prostitute. Ngayon, ano ba ang nauna? Yung works o yung pananampalataya? Nauna yung pananampalataya bago yung works. Bakit? Kasi Abraham, bago gawin ni papatayin niya si Isaac, Genesis chapter 22 yun. Sa Genesis chapter 15, sinabi na ng Diyos na si Abraham ay righteous kasi si Abraham naniwala sa Diyos. So sinabi niya, Abraham, hilahin mo, dadami yan kasi dami ng buhangin. Hilahin mo, dadami kasi dami ng pituin. Naniwala siya doon. So, daon na yung paniniwala. Yung gawa, ito na. Yung papatayin na. Bakit? Ba't naging matuwid yung gawa na yun? Kasi, nung nabalitaan ng mga Hudyo yan, yung kwento na yun, umanga sila kay Abraham. Umanga. Doon sa ginawa niya. Isipin mo, ikaw ba naman panganay mo, anak mo, papatayin mo. Gagawin mo ba yun? Kasi sinabi sa'yo, napatayin mo nga yung anak mo. Di ba? Hindi mo gagawin. Ito na si Albert, patayin mo yung anak mo. Gagawin mo? Hindi, di ba? Pero siya ginawa niya. Umanga yung mga Hudyo kasi ganun katindi yung pagsunod ni Abraham sa Diyos. Ito naman kay Rahab, ano na una, yung gawa, tinago niya yung mga Hudyo, yung dalawang espiya, o naniwala muna siya? Naniwala muna siya, kasi kung makikita natin yung ginawa niya, ay nasa Joshua chapter 2 yan. Sabi ni Rahab kay Joshua, nabalitaan namin yung ginawa ng Diyos Hinati niya yung dagat. Dumaan kayo sa Jordan River, hinati rin. So, natatakot kami, ayaw namin kayong kalabanin. Kasi naniniwala kami sa Diyos na siyang nilalang ng langit at lupa. So, naniwala muna si Rahab bago siya gumawa. Kaya naging kalugod-lugod yung gawa niya kasi nauna yung kanyang pananampalataya. Ngayon sa verse 26, Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalataya walang kasamang gawa. yun ang verse natin ngayon. Yun yung sinasabi niya. Patay ang espiritu. Patay ang espiritu, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalataya walang gawa. Patay ang pananampalataya kung wala kang gawa. Yan ang ibig sabihin dyan. Hindi pananampalataya sa Diyos yung sinasabi dyan. Yung gawa. Hindi yung gawa sa Diyos ang sinasabi dyan. Yung gawa mo sa tao. May pananampalataya ka sa Diyos, at the same time, makikita yung prutas sa'yo sa tao.
Diba? So ito yung final natin. Ulitin ko yung ginawa natin last week. Ito ang Diyos. Ito ang tao. Ito ikaw. Sa Diyos, pag may Kristo ka, ikaw ay justified na. Pinatawad ka na. Pinatawad. So, ang balik ng Diyos sa iyo, ikaw ay banal, ikaw ay pinagpala, at ikaw ay matuwid. Pero sa tao, wala naman namamagitan sa tao. Pag pinakita mo dyan masama, natural ang ibabalik sa iyo, masama. Pag pinakita mo siya ng mabuti, ibabalik sa iyo, mabuti rin, di ba? Halimbawa, ano pa ang kasalanan? Ano ba yung nakaraan? O halimbawa, nagsisigarilyo ka. Sisigarilyo. Sa Diyos, wala na yan. Pero sa tao, alam na Christian ka, nakikita ka nagsisigarilyo, asahan mo na ano sasabihin sa'yo. May consequence ang kasalanan. Sigarilyo ka na sigarilyo, nagka-cancer ka. Diba? May consequence. Tandaan natin, ang kasalanan po sa tao ay may consequence. Diba? Lasinggo ka, inom ka ng inom, nagkasakit ka sa atay, may consequence. Diba? Kaya hindi po natin tinuturo na mag-abuso tayo sa kasalanan. Sa Diyos wala nang problema yan, pero sa tao, may balik yan. Mas patindi pa kung wala kang Diyos. Blank eye ka, dalawa pa. Pag wala kang Kristo, nagkasala ka sa Diyos, sa tao rin. Since wala si Kristo dito, ang balik sa iyo ng Diyos, may consequence. Ang masaklap doon, pag namatay ka, mapunta ka pa sa impyerno. Di ba? Dalawa. Pero kung may Kristo ka, hindi ka na ma-stress dito. Dito ka na lang ma-stress. Ma-stress ka na lang dito. At least isa na lang yung iisipin mo. Di ba? So ano yung yan po kung paano natin i-divide ang scripture, paano natin pag-aralan. Kaya pinakasama rin po natin ay masarap mamuhay ng ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at maging kalugod-lugod din sa mata ng tao. So, ang question, sa tatlong tanong natin kanina, ang issue ba sa verse na binasa natin na ito ay tungkol sa kaligtasan? Tungkol ba sa kaligtasan yung binasa natin? Hindi. Ito ay tungkol sa tao. Relasyon sa tao. O, pangalawang question, may kinalaman ba ang sinabi ni Jesus, ay ni James tungkol sa kaligtasan ng Diyos? Wala. Ito ay tungkol sa relasyon sa tao. O panghuli, kinokontra ba ni James si Paul? Hindi. Kasi sinasabi ni James ay tungkol sa tao. Sinasabi ni Paul tungkol sa Diyos. Amen? So, naintindihan nyo? Sige, tumayo. Ah,